mga manggagawa ay ang mga tao sa likod ng ating ekonomiya at pagunlad. Sila ang nagsisilbing haligi ng ating lipunan. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nasa 95.2% ang employment rate sa Pilipinas sa kasalukuyan na tinatayang nagre-representa sa 48.80 milyong Pilipino na mayroong trabaho, habang nasa 4.8% o nasa 2.47 milyon naman ang walang trabaho o pinagkakakitaan. Mataas ang ating kumpiyansa dahil malaki na rin ang itinaas ng ating employment rate na naitala sa 95.2% nitong Pebrero lamang. Karagdagang 3.32 milyong Pilipino ang nagkaroon ng hanapbuhay mula nung nakalipas na taon. Marami pa tayong ginagawa sa iba't ibang larangan upang mapasigla ang kondisyon ng ating bansa at ang ating empleo. Ngayong araw ay siyasatin natin ang malalim na kwento at kalagayan ng lakas ng mga manggagawa. At tingnan natin ang mga proyekto at programa na ipinatutupad ng NAPSI at ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sila isuportahan at isulong ang kanilang mga karapatan. Nakipag-ugnayan kami sa kinatawa ng mga manggagawa upang bigyang liwanag ang mga issue na nakakaapekto sa kanila at ang pinagsama-samang pagsisikap at hakbang upang matugunan ang mga ito. Sir Carlos Caedron, magandang araw po sa inyo. Hi, Ma'am Dayan. Hello po. Good morning. Salamat po at napagbigyan po ninyo ako na makausap po kayo ngayon patungkol po sa labor sector at sa kapakanan po ng ating mga manggagawa, even on a short notice. Yes, of course. No Salamat problem. po. At magiging magandang ating usapan dahil aalamin natin yung mga hamon ng sektor na ito na matagal na rin pong nararanasan na hanggang ngayon patuloy pa rin po ninyong pinaglalaban at pinoprotektahan at yung mga ginagawa na rin po ninyo, lalo na po sa Kongreso sa PUCT. Ano po ba yung mga pangunahing mga problema, hamon na kinakaharap ng labor sector? Alam kong marami, pero ano yung mga pinakatinututukan po ngayon? Yes, of course. Dahil sa lumalalang dami ng bilang ng mga manggagawang walang trabahong regular, tingin namin napaka-importante ito. Pangalawa, kasabay ng paglikha ng regular na trabaho, siyempre yung importante rin yung paglikha ng mga trabaho, hindi lamang sa kalunsuran, kundi sa kanayunan. Okay. Sa inyo ba, Sir Carlos, sa PUCT, sa Kongreso, paano nyo tinutugunan yung mga nabanggit ni Ka Edwin na regular na trabaho hindi lang dito sa Metro Manila, bagkus pati na rin sa ating mga probinsya at ibang mga lalawigan? Kami sa Trade Union Congress of the Philippines, unang prioridad namin na nabanggit ni Ka Edwin dito, yung dissenting trabaho. So ang panigurado namin doon ay kailangan na nating ipasa yung Security of Tenure Bill na wawakasan yung pandemya ng ENDO. Sa pagdating naman siyempre sa sahod, sir, yan po ay matagal na rin po yung ipinaglalaban po ng mga nasa sektor na ito. Ano po ba ang estado ngayon at ano po ba yung mga nais ng ating mga manggagawa? Well, napakababa po ng minimum wage sa NCR at sa iba't ibang rehiyon. Hindi ito nasasalamin ng tunay na dissenting pasahod sapagkat yung mga pangangailangan natin sa pagkain, sa pabahay, sa iba't iba pang mga kailangan ng pamilya hindi nakasasapat. Anong tugon ninyo dun, Sir Carlos, sa Opo. pasahod issue?
Tinugunan ho namin yun sa pamamagitan na ho ng aming bill ho na across the board 150 pesos wage recovery. Layon ho nun, bawiin yun na wala akong purchasing power ng ating kasalukuyang sahod. Ngunit, alam din naman ho nating lahat na yung kasalukuyang ho sahod natin sa lahat ho ng reyon ay way below ho dun sa poverty threshold. Kami rin ho ay nag-file ho ng isang House resolution na inaatasan ho yung National Wages and Productivity Commission ho natin na bigyang kahulugan at itidetermina ano ho yung halaga ng tinatawag nating family living wage na nakalagay ho sa ating saligang batas. Okay. Pagdating naman sa kasanayan ng ating mga manggagawa, kasi minsan naririnig ko rin ito na meron daw mga trabaho pero hindi naman match yung kasanayan o skills na meron yung mga manggagawa na gustong o yung mga Pilipino na gustong magkaroon ng trabaho. Ano po ba ang mga issue tungkol dito, sir, sa ating labor sector pagdating sa kasanayan at ganoon na rin po ang tugon po natin sa TUCP? Well, nakikita namin sa National Anti-Poverty Commission yung higit na ugnayan with TESDA. That's one. Kasi maraming mga kasanayan na pwedeng tugunan ng TESDA sa pakikipagtulungan nito sa iba't ibang mga ahensya na. Pero tingin rin naman namin sa Union, importante rin yung role ng DOLE. Na di ba, meron mga offer din ang DOLE ng Workers Organization Development Program. So, skills and capacity building, importante yan sa amin. At tingin ko, ito yung higpit na ugnayan ng NAFC doon sa mga nabanggit na ahensya. At meron kami rin sinusuportahan na bill. Layon ho nun na buhayin yung ating apprenticeship upang mag-transition ho dun sa employment. Kailangan ho nating i-upskill ho yung ating mga manggagawa mula ho dun sa medium level skills ho. Karamihan ho yung mga clerical at routinary na may danger ho na mawala ho dahil sa technological innovation po at gawin silang high skilled workers po na they deal with more complex and cognitive skills po. Bilang panghuli na lang, Sir Carlos, kay Edwin, gaano po kahalaga ang labor sector na mapaunlad po natin ito para po maging tugon sa kahirapan? Meron pong saying that the labor is the creator of wealth. So, ang mga manggagawa po ang lumilika ng yaman ng bansa. Tingin ko, gano'n man kaliit yung space ng engagement, yung National Anti-Poverty Commission, headed by Secretary Lope, at yung pong Council ng Labor, sa pakikipagtulungan namin sa TUCP through Deputy Speaker Raymond Mendoza, yung pong mga panawagan namin inside the Congress, outside the Congress, panawagan po sa Malacanang ay magpapatuloy po yan. Tingin ko napakalaking papel po ng labor sector and the labor movement as a whole. Kami naman ho sa TUCP, alam naman ho natin kung bakit ho naghahanap buhay, nagtatrabaho po ang bawat isa sa atin sapagkat nais ho nating iahon yung ating sarili at ang kanilang mga pamilya ho mula sa kahirapan. Ngunit maiahon lamang ho natin sila ng tunay mula sa kahirapan kung ang trabaho ay disente at permanenteng trabaho na meron hong benepisyo sila at seguridad sa trabaho na mag-aahon po sa bawat isang manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya mula sa kumunoy po ng kahirapan. Pahabol na lamang pong katanungan, paano naman po yung kapakanan ng ating mga OFWs pagdating po dito sa usapin ng trabaho? Cannot emphasize more po na kailangan ho natin protektahan yung ating mga OFWs hanggang sila po ay makauwi sapagkat ito yung ating aspiration na hindi na po kailangan ng ating mga kababayan na sila ay mapilitang pumunta ho sa ibang bansa upang ho magkaroon ng hanap buhay at maahon yung kanilang pamilya ho sa kahirapan po. Tsaka sana kung meron talaga sila dito opportunity naman to work here, to serve our country, help the economy. Kung nandito kasama yung pamilya nila, na hindi na nga kailangan po. Tama po. Mas maganda. Kaya sinusulong din po namin yung tinatawag nating OFW Reintegration Program para yung mga pabalik ho natin mga OFW, bigyan ho natin sila ng kasanayan, most especially ho entrepreneurship po yan dun ho sa ating MSMEs, nang sa gayon sila ho yung makapaghanap buhay na po sila dito at gayon din ho gumawa din ho ng trabaho para sa ating mga kababayan din po. Okay, hangad natin, nabanggit nga ninyo, permanente, dekalidad na trabaho, may mga benepisyo para sa mga magagawang Pilipino, sagot ito sa kahirapan. Kaya naman, request ko lamang ito sa inyo, Ka Edwin at Sir Carlos. Sabay-sabay natin sasabihin yung umaksyon laban sa kahirapan. Dahil nga kayo bilang nasa labor sector, malaki ang inyong papel para tugunan ang problema ng kahirapan. Okay, 1, 2, 3. Umaksyon laban sa kahirapan! Sa
Salamat po, Sir Carlos, ng PUCP. Thank you, ang Ma'am ating Dayan. Central Representative ng Labor, Thank you po. Ka Edwin. At hanggang sa muli. Yes. Sa muli nating pagkikita, nawa ay ang mga isinusulong ninyo para sa mga manggagawang Pilipino ay unti-unti nang natutupad para matugunan natin ang kahirapan sa bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay rin po Thank you. kayo, Ma'am Dayan. Mabuhay po ang PTV4. Ayon sa survey ng Ibon Foundation, ang bawat pamilya na may 5 miyembro ay dapat kumikita ng nasa 1,160 pesos kada araw. Pero kalahati lamang nito ang karaniwang sahod ng manggagawang Pilipino. Alamin natin ang tugon ng mga ahensya ng gobyerno sa problemang ito. Yusek Benjo, magandang araw po sa inyo. Hi, magandang araw, Miss Dayan. Welcome dito sa Department of Labor and Employment. Salamat po. Salamat po sa inyong oras. Dahil may mga ilang katanungan po ako sa inyo, particular po sa usapin ng trabaho, seguridad sa trabaho ng ating po mga kababayan. So thank you po. Maraming salamat din sa pagbisita sa aming kagawan. Okay, so Yusek Benjo, unang sa aking katanungan, ano yung papel at ambag ng Department of Labor and Employment para labanan yung kahirapan dito sa ating bansa? Alam niyo po, napakalaki po ng papel na ginagampanan ng kaagawaran para hindi man sugpuin kundi bawasan ang insidente ng kahirapan dito sa ating bansa. So, sa amin po sa Department of Labor and Employment, kailangan po naming masiguro na ang ating mga kababayan ay may sapat na kita at meron pong disenteng trabaho. Okay, speaking of disenteng trabaho, Yusek Benjo, paano nyo nasisiguro na yung mga kababayan nating mga nasa marginalized sector, mga mahirap nating kababayan, ay makahanap sila ng trabaho para meron nga silang pagkukunan ng kanilang kita? Alam niyo po, ang Department of Labor and Employment, ang kanyang mga pulisiya at programa ay para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Sila man po ay nasa formal o informal na sektor. Ano po itong mga programa pong ito? Isa na po dito yung tinatawag po nating Employment Facilitation Program. Nakabahagi po dito ang pagbibigay po natin o pagsasagawa ng mga job fair para ilapit yung mga trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Maririnig natin ito sa ilan nating mga kababayan Pilipino. Gusto kong magtrabaho pero wala naman akong makuha ng trabaho. Mga naririnig natin, ano pong sagot dito ng doon? Marami po tayong mga bakanting trabaho. Subalit ang kinakaharap po natin ngayon, yung kakulangan sa sapat na kasanayan ng mga kababayan po nating naghahanap ng trabaho. Issue pa rin po yung tinatawag na mismatch. Yung demand ng negosyo ay hindi po nasusuplayan ng sapat na bilang ng mga manggagawang Pilipino. Kaya po sinisikap po natin na yung mga kababayan po nating naghahanap ng trabaho ay magkaroon ng kaukulang pagsasanay, mga trainings na isinasagawa po ng TESDA. Ito naman, Yusek Benjo, usaping sahod. Taon-taon natin itong naririnig. Itaas ang sahod, sa gitna ng mga tumataas na presyo ng mga bilihin. Ano pong hakbang ng DOLE sa mga panawagang ito? Alam naman po natin sa isang demokrasyang bansa, ang Kongreso po ay may plenary power na sa batas ng kaukulang pagtataas po ng sahod. At yun po ay rene-recognize po ng Department of Labor and Employment. Bukod po sa Kongreso, meron din po tayong tinatawag na RTWPBs. Ito po yung mga boards. Lahat po ng rehiyon ay meron pong RTWPB. Sila po ang binibigyan ng batas na magrebisa o mag-deliberate ng mga petisyong isinampa po sa kanila. Ito naman, Yusek Benjo, bukod sa usaping sahod, yung issue naman ng contractualisasyon. Ano na po bang estado po nito sa ating bayan at ang mga patuloy po ninyong hakbang? Well, ang issue po ng contractualisasyon ay related po yan dun sa karapatan ng isang manggagawa sa kasiguraduhan sa trabaho. Ika nga yung security of tenure. Simple pong eksplanasyon ng security of tenure ay ang isang manggagawa ay hindi dapat matanggal sa kanyang trabaho kung walang sapat na dahilan at kung walang tama at sapat na paraan o proseso. Ang right to security of tenure ay isang constitutional right. Ito po ay pinoprotektahan ng batas at pinoprotektahan ng Department of Labor and Employment. Kaya po, meron po tayong mga pagsasagawa ng inspeksyon sa mga kumpanyang may kinalaman sa
contracting and subcontracting. Ang ating pong mga tanggapan ng labor arbiter kung saan sila po ang may jurisdiction patungkol po sa illegal dismissal ay bukas para tanggapin ang mga reklamo ng complaint for regularization or illegal dismissal. Mga panghuling katanungan na lang ngayon, Sec. Benjo, yung mga OFWs naman natin na gusto nga ma-reintegrate sa society, dito na humanap ng kanilang trabaho, o kaya yung mga nagbabalak na mag-abroad, baka pwede dito na magtrabaho. Ano po ang mga programa niyo po para sa kanila? Bilang bahagi po ng pamahalaan, ang Department of Labor and Employment ay nakikipagtulungan pa rin sa OWA at DMW upang tugunan yung pangangailangan ng ating mga OFW sa pangangailangan sa trabaho. Meron din po tayong tinatawag na mga reintegration program sa pamamagitan ng livelihood assistance. Kami po sa Department of Labor and Employment, kung meron mang mga OFW na lalapit po sa amin, tatanggapin po namin yan. Sapagkat hindi po natin maikakaila, sila po ay mga manggagawang Pilipino pa rin na magdidesisyon na dito na mamalagi bilang isang manggagawang Pilipino. Yusek Benjo, hindi maikakaila na ang trabaho ay sagot sa kahirapan. Sa mga kababayan nating may nararanasan pa rin yung hirap ng buhay, gustong iangat ang kanilang estado sa buhay, ano po ang mensahe po ng DOLE para sa kanila? Ang aming po mensahe sa ating mga kababayan ay patuloy po tayong maging masinop sa buhay. Kung meron po tayong mga pangangailangan, huwag pong mahihiyang lumapit sa aming kagawaran. Kami po ay handang umalalay sa lahat po ng uri ng manggagawa. Yusek Benjo, maraming salamat. Maraming salamat, Ms. Dayan, at sana sa uulitin. Sa uulitin po, tunay na katuwang po ng NAPSI ang DOLE para po sugpuin ang kahirapan sa bansa. Kaya sabayan niyo ako at sama-sama tayong Umaksyon laban sa kahirapan. Bigyan natin ng bagong buhay. Isang mensahe ng pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman. Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Sa pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies ay aabot sa 40% ang kaso ng job mismatch sa bansa. At isa sa mga solusyon dito ay ang paglinang ng kasanayan ng ating mga manggagawa sa ilalim ng TESDA. Hi, Sir John! Kamusta Hi, Dayan! po? Kamusta ka na? Nice to see you! It's been a while, ha? Kaya nga Lalo pa rin gumaganda, of At course. ang ganda dito, ha? Siyempre. Sa mga facilities, very high-tech. Tell us more about this. Nasaan ba tayo ngayon, Sir John? Ngayon, nandito tayo sa NCR, National Capital Regional Training Center natin. At itong particular na room na to, ito yung tinatawag natin Mechatronics Laboratory. Alam mo, nung araw kasi, di ba ang TESDA, laging pag nasa isip niya, pedicure, manicure, welding. Hindi na ngayon. Kasi we are now offering courses, which is, we called it as the skills of the future. Okay. Ito yung mga kailangan ng mga industries natin ngayon. Yung mga area-based, demand-driven TVET program natin. Kaya yung mga nakikita nyo, this is our latest modern technologies or learning tools na ginagamit sa mechatronics, mga tulong sa ating mga estudyante nito. They will end up having a job. Kasi mahirap nga itong kung basta bibihira pa lang din ang mga skills na ganito. Kaya nga, ang taas ng demand sa kanila. So, ito yung mga ino-offer na rin ng TESDA natin.
gearing towards to the fourth industrial revolution. Galing, grabe, no? Updated ang mga facilities, kung ano yung mga ginagamit sa industries, nandito na rin pala yan sa TESDA. Alright, nabanggit mo na kanina, Sir John, yung kasiguraduhan sa trabaho. Actually, yan din ang pinunta ko dito sa TESDA. Kasi alam natin, ang TESDA ay nagbibigay ng kasanayan, ng skills sa inyong mga estudyante dito, mga graduates nyo dito. Pero paano nyo nasisiguro, Sir John, na mayroong karampatang trabaho sa kanila after they get the skills here sa TESDA? Yun ang malaking pagkakaiba ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority. Dati kasi supply-driven tayo eh. Ibig sabihin, nag-o-offer lang kami ng mga courses, pagka-graduate ng learners natin, hindi na natin sila tinutulungan para maghanap ng trabaho, kung mag-isang bahala ka na sa buhay mo. Pero ngayon, lahat ng training regulations, courses natin, modules, kasama natin nagde-develop ang industry. So, yung mismo mga industry players na yan, ang mga stakeholder, ang kasamang nagde-develop ng kurso natin. And all our courses right now, we are required to pass through yung SIL, which is the Supervised Industry Learning System. Dadaan ka muna to a certain period of hours na doon ka mismo sa factory or doon ka mismo sa mga kumpanya na yan, yung mga kapartner natin yan, sila mismo na ang nag-absorb doon sa ating mga graduate. Kaya nga natutuwa tayo eh. During the last survey, yung tinatawag natin TVET survey natin, mga graduates natin, ay 84.70% ay landed a job or were able to find a job. So, ibig sabihin, 8 out of 10 graduates ng TESDA ay nakahanap ng trabaho. Oh, that's nice. Kaya Okay. napakataas ang ating employment rate. Tapos, yung iba naman na hindi nakahanap ng trabaho, we are giving them another types of training. I-enhance lang natin kung ano yung kulang. You don't have to go through the entire process or retraining again. Paano niyo po pinipili yung mga mabibigyan ng scholarship? At natatarget niyo rin po ba, Sir John, yung mga talagang mahihirap, mga nasa marginalized communities? Yun, tama yun. Napagandang tanong yan, Diana. Because we are partnering with different government agencies, meron tayong mga tinatawag na sectoral priorities sa bawat region, bawat distrito. For example, sa NCR, meron tayong programa na tinatawag na STEP, yung Special Training for Employment Program. Actually, kapartner natin dyan ng DSWD. Of course, yung National Poverty, kapartner din natin yan, at iba pa mga ahensya. Dinadala natin yan as even sa mga far-flung barangays, nakipag-ugnayan tayo sa mga local executive, from governors to mayors to congressman. They are the one who's identifying kung sino ito. At para sa kaalaman ng lahat, Sir John, ito ay mga libreng, mga serbisyo galing sa TESDA, yung mga scholarship nyo. Yes, Dayan. Nakakatuwa pa. Ang kagandahan sa STEP, yung nabanggit ko nga ng mga programa natin sa mga community-based training program natin, tsaka yung special training for employment natin, na pagka-graduate ng ating mga learners, tulad ng halimbawa kumuha ka ng welding, meron kaming binibigay na welding machine. So yung mga nag-aral sa amin, pwede na rin silang tumanggap ng mga pagkakakitaan na talaga nila. Nakakapagsimula sila ng kanilang hanap buhay. Of course, mas maganda pa niyan, kahit na may mga kapartner tayong LGUs, mga kumpanya, ay sila na rin ang nag-absorb. How about naman yung mga OFWs natin, Sir John? Ano po ang programa nyo para sa kanila? Nung kasagsagan ng pandemya, ay merong mahigit na 2 milyon na na-displace ng mga OFW. And we are so very proud to tell that 700,000 almost yan ay nabigyan ng tulong ng TESDA through upskilling, reskilling, and retooling. Nabanggit mo na ilang mga success stories sa OFWs, pero balikan ko lang yung nabanggit mo kanina, Sir John, na tina-target nyo talaga yung mga mahirap. Can you tell us some success stories through TESDA na iangat nyo yung kanilang buhay at nabago ang track ng kanilang pamumuhay? One very good example ng programa ng TESDA na nakatulong talaga sa mga mahihirap is yung Star Coke program natin. This is one of the program na very successful. Ito yung tinuturuan natin yung mga sari-sari store owners na lumago sila through entrepreneurship, accounting for non-accountant, tapos pati yung mga inventory nila, tinuturo natin. Ang kagandahan nito, pag natapos nila yung programa nila, meron silang natatanggap na initial na capitalization. Sa ngayon, nasa 300,000 ang natulungan na niya. Sir John, gaano po kahalaga ang TESDA program, TESDA initiatives para po labanan ang mahirap?
Yan, napakaganda yan. Tulad yan ang sinabi ko, ang pagbibigay ng mga skills training ng TESDA ay tungo sa pagbibigay ng mga bagong kaalaman para magkaroon ng kakayahan tungo sa kabuhayan. Pili John Burtis, thank you so much sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa ating pag-uusap na ito pagdating sa pagbibigay ng trabaho, ng kasalanan sa ating mga kababayang Pilipino. At katuwang po ng NAPSI talaga ang TESDA para labanan ang kahirapan. Ako si Aaron Rivera, isa akong TESDA scholar. I'm Sofia Stephanie P. Almazan, currently taking Diploma in Electronics Engineering at Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Graduate ako ng Electronics Engineering. Naghahanap ako ng something related sa electrical and electronics. And ayun,